Idineklara ng Court of Appeals na pagmamayari ng lungsod ng Makati at hindi ng Taguig ang Bonifacio Global City. At kaugnay niyan, mula mismo sa kanyang tanggapan ay makakapanayam natin si Makati Mayor Junjun Binay. Magandang umaga po, Mayor Binay. Good morning, Howie, at good morning sa lahat po ng nanonood po ng programa po ninyo. So ano yung initial reaction nyo dito sa decision ng Court of Appeals? Ang assumption ng marami, masaya kayo. Natuwa po ang mga taga Makati dahil 20 taon na po itong kaso na ito at ngayon po na kinatigan ng Court of Appeals ang aming kaso. Kami po ay talagang natutuwa dahil ito naman pong lugar nito ay talaga namang bahagi po ng lungsod ng Makati. Para lang sa kaalaman ng mga manonood, paano ba napunta ito sa Taguig in the first place? Well, noong 1993 po ay ito po ay kinlaim po ng Taguig. Dinala po nila sa korte after many years po na wala naman po silang initiative dito po sa area na ito. Ay bigla-bigla na lamang pong pumasok po ang Taguig po dito. At sila po ay nakakuha ng injunction at pinigilan po ang Makati na mag-exercise ng authority over this area. As we speak, meron pa ho tayong dalawang barangay na nasasakupan pa rin nun ng Makati. Pero dahil nga po nagkaroon ng injunction, ay hindi po naiayos po itong lugar na ito. So, ang pagbabayad ng buwis napunta po sa Taguig. Tapos ang mga barangay ay napabayaan po dun sa north and south side. Pero itong legal issue, hindi pa tapos dahil iaakit pa raw sa Supreme Court? Tama yun, Howie. Ito naman ay ina-expect namin na ang Taguig ay mag-exhaust ng lahat ng measures para mahabol itong desisyon ng Court of Appeals. Ang sinasabi lamang po namin, meron pong 20 years na injunction na na-lift na. At dahil po na-lift na ang injunction na yan, ang ibig sabihin po niyan ay hindi na po natatali ang Makati doon po sa lugar po na ito at kami po ngayon ay maaari nang mag-exercise ng jurisdiction over this area. Malinaw din po, sinabi rin po ng Court of Appeals na ang Taguig po ay they must immediately cease and desist from exercising jurisdiction over this area. So, na-lift ang injunction, kinilala na ang mga barangays po ay bahagi ng Makati. Kinilala po ang dalawang proklamasyon ng dalawang presidente, ni President Marcos at ni President Aquino. At sinabihan po ang Taguig, sila po ay tumigil na sa pamamalakad dun po sa lugar ng Global City. Okay, Mayor, para lang po sa kaalaman ng publiko, maliban sa Bonifacio Global City, ano po ba mga barangay ang magiging sakop na ng Makati kung hindi ma-reverse nga yung decision ng Court of Appeals? Well, meron kasing 7 barangay na pinag-uusapan dyan. Ito po ay Barangay North at South Side, Barangay Pembo, Comembo, East, West, South Sembo, Pitugo. So ito, 7 yung barangays na yan, Howie. Dun sa 7 barangay na ito, yung North at South Side ang katabi mismo nitong Global City na ito. And I would like to point out, nung pong nagkaroon ng injunction, napabayaan po yung dalawang barangay, yung North at South Side. Kung pupunta po kayo doon, may presinto ang Taguig, may mga tao po sila doon. Pero sa loob po ng 20 taon ay napabayaan po itong lugar na ito. Bako-bako ang mga daan, walang matinong eskwelahan, wala hong mga palaruan na may pagmamayabang po doon sa area po na yun. And therefore, for 20 years, they were left behind. There was an injunction. Pero pinabayaan nila itong lugar na ito. So, more than the development that happened at the Global City, nakalimutan yung mga tao na dapat pagsilbihan. Ito yung mga mahihirap na tao na nandun sa tabi lang ng Global City. So, ngayon na posible nga sumailalim na sa Makati City, itong mga barangay na to, of course, may plano kayo para sa kanila. Well, unahin lang natin dun sa Global City, Howie. Susulatan namin ngayong araw na ito ang Bonifacio Global City Estates Authority. Susulatan din po namin ng BCDA at yung Fort Bonifacio Development Authority. Susulat din po kami sa lungsod ng Taguig
Susulatan din po namin ang Philippine National Police para ho respetuhin naman po nila itong desisyon ng Korte. We would like to have a smooth transition. And what we're contemplating right now for the business sector is that we will now waive taxes from today till the end of the year para nga maiwasan na po yung kaguluhan. Doon naman po sa mga barangay na sila po ay hindi nabigyan ng atensyon sa mahabang panahon, uutusan na rin po natin ang ating City Council na mag-allocate ng pondo para ho may ayos ang mga daan, magkaroon po ng pondo para ho doon sa eskwelahan at doon sa kanilang barangay hall. Hindi kaya yung mga business sector dyan ay magkakaroon na muna ng wait and see attitude dahil nga mag-a-appeal pa yung Taguig sa Supreme Court? Well, again, we are not restrained at this point. Walang restraining order, walang injunction. So, kung sila ay mag-wait and see, ang gusto lamang po namin ipaabot, wala pong katotohanan na mas mababa po ang mga buwis sa Taguig. Hindi po totoo yun. Ang real property taxes po ay pareho lamang between Makati and Taguig. Ang business taxes sa maraming pagkakataon, mas mababa po dito sa Makati compared sa Taguig. At kung sasabihin po nilang mas madali magnegosyo po doon, hindi naman po magiging financial center ang Makati at nandito pa rin po ang mga top corporations sa lungsod kung mahirap po magnegosyo po rito. At liban po dyan, ang mga nalilikom po na pera dito sa Makati, ito po ay pinapamahagi sa mga mahihirap po dito. So, again, we would like to allay their fears. We will sit down with them. We will discuss with them for a smooth transition between Taguig and Makati. So nothing drastic will happen in this area. Again, if it's a wait and see on the part of the business sector, we will respect that. But again, we will have to respect also the decision of the court. So sa tax rates, wala masyadong maiiba. Pero yung sa populasyon po, kung matuloy nga itong desisyon at hindi nga ma-reverse, gaano karaming tao yung madadagdag sa populasyon ng Makati, sa tansya ninyo? Hindi ko masasagot yun dun sa inner fort, kung tawagin po natin, kung saan po yung mga condominium units na nakalagay. Kasi po yung north at south side ay bumoboto pa rin naman po sa Makati. So I have no idea as to the number. Ang pakiusap nga po namin, dahil nga na-lift na itong injunction nito, yung pong mga residente po dyan sa inner fort, ay kailangan na rin po kayo magparehistro dito sa Makati para matamasa nyo rin naman po ang mga benepisyong tinatanggap ng mga naninirahan po dito sa lungsod. Katulad po, halimbawa may mga nanonood ngayon ng mga dating tiga-Taguig ngayon ay magiging Makati residents na. What can they look forward to? Well, for example, for our senior citizens, ang dami pong benefits na ibinibigay po natin sa ating mga senior citizens. If you reach the age of 100, you get 100,000 pesos. Every 6 months, you get money from the city. You have free cake during your birthday. Maraming perks. Exemption sa color coding. Mukhang hawi, yun ang isang issue is ayaw nila nung color coding. May mga ganong reaction. Ayaw nila nung smoking ban. Pero ito po ay mga kailangan gawin dahil ang makikinabang po ay lahat din naman. Gaya po ng plastic ban, wala rin po ang Taguig po niyan. So ito po ay kailangan implement dahil ito nga po ay bahagi na ng lungsod. Okay, para sa mga hindi taga Makati, ano po yung mga polisiya niya tungkol dito sa color coding? Kaugnay ito ng traffic control, di ba? Well, the intent really here is to reduce the volume of traffic. Maraming nagrereklamo, sobrang traffic dyan sa may area ng Global. Hindi natin maayos kung hindi tayo magsasakripisyo. On our part, we're doing our best. Maraming ang initiatives ngayon for one, to synchronize the traffic lights within the city. And we're really doing our best to decongest traffic within our area. Kanina, galing lamang ako dyan sa inyo sa GMA at napakahaba po talaga ng traffic mula po sa lugar po ninyo papunta po ng Makati. That's why the intent really is to make the city smaller. Mas matutuwa po kami kung ang mga nagtatrabaho, ang mga nag-aaral, ang gusto namin is they will stay within the city. Dahil kasi
ito lang ho ang isang malinaw na paraan para ho mabawasan ang ating carbon footprint, ma-decongest ang traffic. Lahat po nito ay makakatulong po sa environment, and this will also be good for business. Mayor, nag-usap na ba kayo ni Taguig Mayor Cayetano? Kasi sabi niya daw ay maninindigan sila na dito sa pagmamay-ari ng Taguig, ang BGC. Ano magiging hakbang niya tungkol dito? Hintay namin kasi sa loob ng 20 taon, nirespeto namin ang mga naging desisyon ng Korte. So ang pakiusap po namin, respetuhin din naman po natin ang desisyon ng Court of Appeals. Again, they will, as expected, exercise other remedies. If they file their motion for reconsideration or go to the Supreme Court, ito po ay karapatan pa rin po ng Taguig. But as of now, as we speak, malinaw po na sa desisyon ng Court of Appeals, ang Bonifacio Global City ay bahagi na po ng Makati. Okay, maraming salamat po, Makati Mayor Junjun Binay.